Good afternoon, everyone. We are here to present our academic project on the Philippine indigenous communities, specifically focusing on the Ati tribe. This presentation was prepared by Denver Lance D. Ananias and Mark Joshua L. Manibale for our instructor, Suzel C. Wangwang. Today, we will take you on a journey to understand the people of the earth who have called the Visayas home for thousands of years. Before we proceed, we want to establish the context of this presentation. This video and discussion are strictly an academic project. The information we are presenting regarding the Ati tribe is intended solely for the educational awareness and has been carefully gathered from documented sources. It is vital to state that we would hold the traditions, culture, and identities of the Ati community in the highest regard. We approach this topic not just as a subject of study, but as a living, breathing culture that deserves dignity. Additionally, any media used in this presentation is for instructional purposes under fair use guidelines and is properly credited. Here is our roadmap for today. We will provide an overview of the Ati tribe's origins, their rich culture and social life, and the current issues they face today, and their significant contributions to the Visayas region. Take a moment to look at this image. This is the face of the Ati people who have witnessed the history of our archipelago longer than almost any other group. Let's dive into the specifics. Basic information. First, where are the Ati located? If you look at the map on the screen, highlighted in red, you will see the western and central Visayas regions. The Ati are not confined to a single province. They are spread across Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros. This geographic spread is important because it tells us that the Ati were once the masters of this entire island group. While they have been pushed into smaller communities over time, their footprints covers the heart of the Visayan region. Now, let's look at the numbers. According to the 2020 census of the population and housing by the PSA, the estimated population of the Ati is approximately 55,473. It is important to note that while this number might seem small compared to the total Philippine population, it represents a resilient community that has survived centuries of colonialization and modernization. The image you see here depicts a traditional Ati community structure showing how they have maintained their distinct physical traits and communal living despite these pressures. History and origins. We now move to one of the most fascinating aspects of the Philippine history. Who are the Ati? The Ati are considered the earliest inhabitants of the Visayan Islands. Unlike the majority of Filipinos who have Malay ancestry, the Ati belong to the Negrito ethnic group. Historical and scientific consensus suggests that they have arrived here approximately 20,000 to 30,000 years ago. You might ask, how did they get here if there were no boats capable of that journey back then? The answer lies in geology. They arrived via land bridges that connected the Philippines to Borneo during the last ice age. Imagine a time when you could walk from Borneo to Panay. That is the era the Ati represent. They are the original settlers, predating the Austronesian migrations by thousands of years. We cannot talk about the Ati without discussing the foundational narrative of the Visayas, the Barter of Panay. This is a legend recorded in the Maragtas, which tells the story of the Ati chieftain, Marikudu. According to the story, 10 Bornean datus fled their homeland and arrived on the shores of the Panay. To settle there peacefully, they negotiated a trade with chieftain Marikudu. The legend says that the lowland were traded to the Bornean Malays in exchange for a golden salakot, a native helmet, and a long gold necklace for Marikudu's wife. While modern historians such as W. H. Scott debate the literal historical accuracy of this event, questioning if it happened exactly as written, it remains a culturally vital story. It explains the relationship between the Ati, who moved to the uplands, and the Visayans, who stayed in the lowlands. It is central to the Ati-Malay relation and is a historical basis for festivals like the Ati-Atihan. This story highlights that the Ati were not conquered people, but recognized owners of the land who engaged in the trade and diplomacy. Moving on under artistic heritage,
The Ati people are renowned for their intricate craftsmanship and deep connection to the forest. Their art is functional, born out of their daily lives and environment. They are highly skilled in weaving, particularly using nito vines and buri palms. If you look at the items they produce, such as baskets, mats, and accessories, you can see a mastery of geometric patterns that has been passed down through generations. Beyond material art, their culture is also rich in herbal medicine. The Ati possesses a profound knowledge of the medicinal properties of plants found in their ancestral lands, serving as the traditional healers for their communities. Festivals. You may be familiar with the most famous Ati-Atihan in Aklan or the Dinagyang in Iloilo. These are among the most celebrated festivals in the Philippines. However, it is crucial to understand the distinction between the festival and the people. These events celebrate Ati culture and history, but they are often performed by non-Ati participants, who use black body paint to simulate the appearance of the Ati people. Spiritual belief. The spiritual life of the Ati is deeply rooted in animism. Before Christianity arrived, and even continuing today in syncretic forms, the Ati practice a reverence for the environment. They believe in environmental spirits called taglugar. The term literally translates to those from the place, or place dwellers. For the Ati, the forest, rivers, and mountains are not just resources. They are the homes of these spirits. This belief system enforces a respectful relationship with nature. You don't just take from the land, you ask permission, ensuring balance is maintained. Next is their language. So, they speak Inati, an Austronesian language na may sariling vocabulary. Kaya, this is unique compared to the other Visayan dialects. So, kung inyong titignan dito sa infographic sa gilid, ang status ng kanilang wika ay 6P, threatened, na nangangahulugang kailangan ng mabilis na aksyon para hindi ito mawala. Mayroon na lamang tinatayang 1,500 speakers nito sa Western Visayas. Ang dialect na ito ay matatagpuan sa Malay, Barotac, at Nagpana. Sa kasalukuyan, mahalagang mapanatili ang ganitong cultural identity para sa susunod pang henerasyon. Number 4. Social structure and way of life. So first, let's talk about their community. Ati people live in small organized communities called panon-panon. At ang bawat panon-panon ay pinamumunuan ng mga elders o mga isang piniling tribal leader. Makikita rin natin sa picture ang kanilang tradisyonal na pamumuhay na yari sa mga katutubong materyales tulad ng kawayan at nipa. Ang ganitong setup ay nagpapakita lamang ng kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan at kahalagaan ng pagkakaisa sa loob ng kanilang tribo. Sa pamamagitan ng kanilang mga pinuno, napapanatili nila ang kaayusan at ang kanilang sinaunang tradisyon sa gitna ng modernong panahon. Proceed naman tayo sa kanilang livelihood. Shifted from nomadic hunting and gathering to Sweden farming o kaingin, and plantation labor due to loss foraging grounds. So, dahil nga nawalan sila ng foraging grounds, napilitan silang lumipat sa Sweden farming o plantation. Kung titignan natin, ito lamang ay nagpapakita ng kanilang pagsisikap na makibagay sa nagbabagong kapaligiran upang mairaos ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So, next is their education. So, School of Living Traditions o SLT help preserve language and weaving techniques among youth. So, itong SLT na to ay nagsisilbing mahalagang institusyon sa pagpapanatili ng kanilang buhay sa kultura at sa kanilang mga tradisyon. Dahil ang kanilang wikang Inati ay itinuturing na threatened o yung sabi ko kanina na ito ay nangangahulugang malapit na siyang maglaho or mag-extinct. Ang SLT ay nagsisilbing formal na espasyo para sa pag-aaral nito. Sa pamamagitan ng direktang pagtuturo ng mga nakakatanda na ipapasa ang mga kakaibang bokabularyo ng Inati na iba sa karaniwang dialekto sa Visayas. Pagdating naman sa kanilang sining,
Aktibong itinuturo ng SLT ang mga weaving techniques sa mga kabataan upang hindi mapaun sa limot ang kanilang tradisyonal na paraan sa paggawa ng mga kagamitan. Ang ganitong edukasyon ay hindi lamang tungkol sa kasanayan, kundi isang paraan din ng pagtatatag ng kanilang cultural identity bilang mga katutubong ninuno ng rehiyon. 5 is the current situation. The Ati have faced land displacement from tourism commercialization, most notably on Boracay, where developers nearly pushed them out. Dahil nga sa pagsikat ng mga tourist spots dito sa ating bansa, katulad na lang ng Boracay, hindi natin maiiwasan na dumami yung mga turismong pumupunta dito sa ating bansa. Kaya kailangan nilang i-renovate or pagandahin yung isang lugar. And yung isang problema doon is naaapektuhan doon yung mga katutubo natin, like yung katutubong Ati. Kaya sila ay nakakaharap ngayon sa land displacement. In 2018, the community won a Certificate of Ancestral Domain Title, CA Deity, for 3.2 hectares in Boracay. Yet, poverty and discrimination persist. Kahit sabihin natin nabigyan na sila ng kanilang sariling lupa, marami pa rin sa kanila ang hindi nakakapag-aral ng maayos at walang trabaho. Kaya talamak ang kahirapan at diskriminasyon sa kanila. Let's proceed to the significance and contributions. First is their historical roots. Ati are biological and cultural ancestors of the Visayan people. So it explains, this means that many traditions, beliefs, and practices in the Visayas can be traced back to them. Ang kanilang contribution ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan at heritage ng mga tao sa rehiyon ng Visayas. Sunod, ang ethnobotanical knowledge. Their traditional medicine and biodiversity knowledge contribute significantly to Philippine ethnobotany. Ibig sabihin nito ay ang kanilang malalim na kaalaman tungkol sa mga halaman, kalikasan at biodiversity. Ipinapakita dito na ang kanilang traditional medicine at paggamit ng iba't ibang halaman ay may malaking ambag sa Philippine ethnobotany. Sa madaling salita, bago pa man dumating ang mga modern medicine, may sarili ng sistema ang mga Ati sa pagpapagaling gamit ang mga herbal plants at natural resources na matatagpuan sa kanilang kapaligiran. Dumako naman tayo sa kanilang justice and recognition. Recognizing Ati rights is vital for historical justice and protecting ancestral lands amid development. Ang pagkilala natin sa kanilang rights ay isang paraan ng pagbibigay ng historical justice. Maraming indigenous groups, kabilang ang Ati, ang nakakaranas ng diskriminasyon at pagkawala ng lupa dahil sa development at urbanization. Kaya mahalaga na protektahan ang kanilang karapatan upang hindi tuluyang mawala ang kanilang kultura at komunidad. Ang recognition ay hindi lang simpleng acknowledgement, kundi aktwal na suporta at proteksyon mula sa gobyerno at lipunan. Kapag kinilala ang kanilang karapatan, napapanatili ang kanilang kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Ipinapakita rin nito ang respeto sa kanilang kontribusyon sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Dumako na tayo sa panghuli, ang kanilang key challenges and wins. Para sa kanilang challenges, land displacement, poverty, discrimination, loss of traditional foraging grounds. Ibig sabihin, maraming Ati ang nawalan ng lupang minana nila sa kanilang mga ninuno dahil sa tourism at development projects. Dahil dito, naapektuhan ang kanilang kabuhayan at paraan ng pamumuhay. Nakaranas din sila ng diskriminasyon at kahirapan na lalong nagpahirap sa kanilang komunidad. Sa kabilang banda, may mga wins din sila. Noong 2018, nabigyan sila ng CE Deity or Certificate of Ancestral Domain Title para sa 3.2 hectares sa Boracay. Ito ay malaking tagumpay para sa kanila dahil kinilala ang kanilang karapatan.
Mayroon din silang active cultural preservation sa pamamagitan ng festivals at cultural practices na tumutulong upang mapanatili ang kanilang identidad at tradisyon.